Good morning. This is the official ride here at South Africa. Medyo malayong biyahe. We're going to ride a 350 kilometers ride away from Franschhoek. I don't know kung place, pero sama lang ako sa kanila. Let's get ready. Ready with me. Ang ganda ng fitting niya. Meron pa siyang dual lens. Ito kung saan polycarbonate siya at 100% ang kanyang rejection sa araw. So, hindi ka mangingitim pag ito ang gamit mong helmet. Siyempre, sinasama ko palagi yung mga kumpanyang sumusuporta sa akin. Platinum Lubricants, meron pa. Lahat ng motor nila nandito na at yung motor ko lang ang nasa loob. Lahat ng luggage namin guys, ikinarga lahat dito kasi every time na hotel na pupuntahan namin, doon namin makukuha yung mga gamit namin. Please, mag-start po kayo. Ready? Go! Hey! My bike is okay now. Ganda na ang daan. Ingat lang ha, medyo masikip. At nararamdaman ko na medyo madulas yung aking gulong. Outer to inner guys, bawal ang overshoot dito, bangin ang lalaglagan nyo. Ingat lang po. May piece of advice sa mga viewers ko. Kung nagpaplano kayong mag South Africa tour adventure, ay dapat meron kayong kahit paano skills sa pagmumotor para ma-enjoy nyo po ito. Kumbaga, this tour is para sa mga piling tao lang na merong maayos na skills at good character. Marirealize mo na lang kung gaano kakamahal ng Diyos sa lugar na to. Ganda ng lugar. Nilagay yan para ma-enjoy natin. I think ko picture taking na rito. Let's go. May pa-plug kami. Nice. Itchy Boots. Itchy Boots tanggal kati! Pagmahal mo, ikot mo! Nandito kami sa Mountain Pass, South Africa. Tsaka kami dumaan. Napakagandang kalsada na yan, oh. Sigsag-sigsag. Grabe, tapos pupunta pa kami doon. Dire-diretso pa yan. Grabe kaganda. Western Cape. Hindi ko papalagpasin na hindi ako makapagdikit ng sticker dito. Dapat may sticker tayo dito. Watermax in South Africa. Isang mga kalidad dyan. I was here. Let's go! Uy, ma'am, tinan mo naman, no? Nakikita mo ba itong nakikita ko? Alright guys, nandito na kami ngayon sa May Sagada. Malapit na po tayo sa Tuba Benguet. Cannon Road po ito. Nasa Camp 3 na po tayo sa mga oras na to. Ayan, mga 7 kilometers away lang ay nandun tayo sa Camp 5. Napakalinis ng kalsada, napakalinis ng hangin, napakaganda ng lugar. This is South Africa Tour. Parang sobrang simple din ng pamumuhay nila dito. Wala masyadong mga mataas na building. Siguro ito yung pinaka-probinsya nila dito. Oh, ito na, Pandang Restaurant Winehouse. Dito kami magkakape sa Epistay Accommodation and Cafe. I ride here para malamigan, para hindi malabat. Tapos na kaming magkape. All set? We're all ready. Alright, thank you for the coffee. It's 268 kilometers away ang biyahe natin. So dating tayo doon ng 250
ng hapon. Gabiyahe tayo ng 3 oras at kalahati. To be exact, 3 hours and 23 minutes away ang ating biyahe at may layong 268 kilometers. Approximate of arrival is 2:50 ng hapon. Okay, pabalik ulit kami ng town. Grabe, ang ganda. Tumatama yung paru-paro sa helmet ko. Daming bulaklak. Sobrang ganda dito. Woohoo! Sobrang ganda ng ating lens cleaner. Kaya lang ubos na siya. Halagang 129 pesos. May panglinis ka na ng helmet na sobrang solid. Available yan sa Spire Philippines, guys. If you wanna buy, just contact them. May windmill. Ang lalapit tayo doon, guys. Update sa ating biyahe. It's about 260 kilometers away ang ating bibiyahihin. At meron 3 oras at 14 na minuto. Expected time of arrival is 2:48 ng hapon. Masarap sa ganitong mga ride is talaga namang ma-enjoy mo siya. You have a good motorcycle, good place, good environment, and especially good brotherhood and camaraderie. Napakasarap mag-ride kasama ng mga kaibigan mong may hilig din magmotor. Surok naman dun sa windmill na yun. Sigurado malakas ang hangin dito. Yan ang maganda dito, yung mga sakyan nagbibigay sa mga motorsiklo. Oh, di ba? Yung truck tsaka yung pickup. Lahat yan actually, nung simula nang dumating kami dito, lahat sila kapaan ng kalsada, puro ganito. 1 kilometer ahead, kakanan tayo. Kilometer update, 189 kilometers. Ano na tayo sa ating destination. 70 kilometers na dire-diretso po ang kalsada na dadaan natin bago tayo bumaliwa. Tanggal ka tilang. Alright, climate update. Medyo umiinit na siya. Di na kasing lamig kanina. Simula nung kami ay bumiyahe, never pa kaming inabutan ng kahit anong ulan. So, very good timing. Thanks God at pinagbigyan tayo ng napakagandang panahon. Ay, eto na yata yung pinakahihintay kong lamp stick. Hey! Eto na yung lamp natin. Mawiwili kang mag-ride talaga sa gantong lugar eh. No? Talagang magtrabaho mabuti. Yes, para next time sasama ulit tayo, di ba? Alaska naman tayo, bro. Yung mga ganitong ride talagang sisipagan mo lalo sa trabaho dahil gusto mong ma-experience ulit to. Hindi mo na mauulit yung mga ganito eh. Mabuti na lang nandyan ang Ichi Boots at na-invite tayo sa ganitong napaka-solid na ride. Kaya pag uwi namin ng Pilipinas, mas lalo pa namin sisipagan. Doon ka, Alfredo, mag-pick ng orange. Parang nainibago ko sa'yo. Hindi mo ko tinatawag na Alfredo ngayon. You're in good mood, my friend. Ibig sabihin, maganda performance mo nga mga ganun na panahon. Nagustuhan mo ba Kasi- yung mga... Hindi ka napapagalitan ngayon. Basta kailangan, para maging masaya, maging sinungaling ka sa asawa mo. Ang importante sa buhay ay ang mahalaga. Guys, nasabi ko na ba sa inyo na lahat ng kinakain namin dito ay included sa aming tour. Yung gas, pagkain, unlimited, order mo kung anong gusto mo. Akala ko ba, libre ni Kuya Tem? Hindi. Ikaw ito, yabang lang yun. Wala naman siya dito eh. We travel around 200 kilometers. Medyo malayo talaga yung French Choke dito sa lugar na to. We still have 180 kilometers more. Bigo na naman ako. Wala po yung steak. Napakarami naming food. Lumipat kami sa initan ng araw. Dahil ang lamig dito. Gaano kagwapo yung aking Spider helmet drift. Sobrang ganda, guys. Ang daling ikabit. Mayroon pang double visor. Ang ganda. Pero bago pa magkagandahan, bago pa masira ang araw ng aking asawa, it's time to say goodbye. At kami bibiyahin na. Ayun yung kasakay namin, no? Up south. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung kinover nila na mga tanim nila na orange. Grabe. Yan ang greenhouse. Approximately mga 5 hectares, 10 hectares. Laki ng farm nila. Naalala ko tuloy yung pelikulang One Piece. Ganito siguro yung amoy ng bahay nila Nami. Amoy citrus. Nandito na po tayo ngayon sa Clan William. At tingin ko dito rin tayo magpapagas kasi wala na talaga tayong gas. Ay nako, wala na akong masabi kundi puro maganda. May bayad dito ang CR, guys. Hindi ka basta-basta maka-CR hanggat di ka naguhulog dyan. Mautak. Tignan nyo kung gaano kadumi yung kanilang bike. Dapat ganito tayo kadumi mamaya. Yung motor nila, tignan nyo, alamat. Parang ang titigas ng mga motor nila pag ganyang kadumi. Tignan mo yung mga paa nila, ang haba.
sa amin Asian eh. Pero it's not about the legs, it's about the skills. Tingnan ko dito, parang 125cc lang yung 1200 eh. So the weather update, eto mainit na compare kanina. So medyo pinapawisan na ako ngayon sa jacket ko. 20 kilometers away na lang po guys, malapit na tayo sa off-road site na ating masusubukan dito sa, I don't know kung Namibia pa to or sakop pa ba to ng Cape Town. Basta ito ay South Africa. Sa ride na to, isang buong bansa yung ira-ride natin. So we're going to other border of South Africa. So from Cape Town, we're going to Namibia, which is magkocross nga kami ng border at may panibagong visa doon guys. Kaya actually sa ride na to, 3 visa yung in-apply namin. We got the visa for Cape Town, and then sa Namibia, and now sa Zimbabwe. Napakalayong ride na to guys, pero napakasaya. Mamaya open na tayo ng helmet. So doon na magagamit ngayon yung double visor tinatawag. Kasi kapag mainit na, open mo lang yung lens na to and then use the dual visor para pumasok yung hangin sa mukha mo. So mas komportable ka sa mga rides kapag ganun. And napansin ko guys, kapag ka naka dual visor ka, hindi mo na kailangan ng anti-fog yung pin lock. Although naka ready for pin lock naman siya, hindi ko na talaga nilagyan kasi bubuksan mo rin naman yung unang visor niya. Tsaka ang laki kasi ng nilagay na double visor dito sa helmet ko. So I guess this is very comfortable to use sa mga ganitong rides. Mabuti na lang ito ang ginamit ko at hindi yung Jarama. Ayun, yung puting yun, off-road. Doon tayo tatakbo. 10 kilometers na lang, off-road na. Yung last 75 kilometers, ayun yung off-road, di ba? So 10 kilometro na lang, makakatikim tayo ng dirt riding. Right now, nasa Western Kit tayo. At pag nandun na tayo ngayon sa off-road, ay nasa Northern Kit na tayo. Ayan. Yung information galing yan kay Kuya Jello. Babawas tayo ng hangin kasi medyo it's up to Werner if we're going to reduce our air. Hindi nag-deflate eh. Tapos ganun, medyo madulas lang kasi matigas yung gulong ko talaga. Naku po, susme, ganda. Parang mas na-appreciate ko siya ng off-road na. Let's go. Tire pressure doesn't match. Nasobrahan yata yung bawas ng hangin ko. Ito talaga ang adventure to the max. Grabe. So yung nakikita nyo ngayong kalsada, ito ay 75 kilometers ang haba bago kami makarating sa aming destinasyon. Puro ganito siya guys. Hindi ko kayang i-video at i-share sa inyo lahat ng footage dito dahil malobot yung GoPro natin. Just try to imagine na lang na nag-ride tayo ng 75 kilometers na ganito kaganda yung makikita nyo at kakaibang experience yung mararanasan nyo. Grabe, hindi makakalimutang pangyayari sa buhay ninyo. Basta nakarating kayo dito, masasabi nyo na lang guys na ang swerte nyo. Ang swerte ni Alfred at saka ni Boss Ella. Swerte namin, nakasama kami dito. Thank you. Ganda ng ng sasakyan niya yung ginagamit sa mga safari, no? I believe dito kami matutulog ngayong gabi dahil may reception siya, restaurant, cottage, and roads. So meron talagang adventure trail dito, oh. Mountain bike. Oh, nice. Let's check inside. Drink some beer. You want a beer? Beer? Cheers, cheers. Cheers, bro. Uy, ang sarap ng beer nila. Can I feel it? Yeah, of course, of course. Just light. What can you say about it? I would love to hear your feedback. It's nice and it's light. Can you take it off
and just put on goggles. Yeah, if you want to ride to off-road, Yeah, you can take it off Okay. the visor. If you ride highway, yeah, you put You it. should put it. Yeah, you put that on. Yeah. this is a quality control in the Philippines with ICC. Polycarbonate lens with 100% UV protection. The dual lens is so bigger. Yeah, Your nose is only here. You can even see it. yeah. First time kong sumakay dito eh. So I will change my bike tomorrow with the Ducati Pikes Peak V4S Radar. I'm so excited to ride it. Oh, Will be Tim. Tim is staying alone there. Oh! Temir alone! Ganito kami humanap ng hotel dito guys sa South Africa. Just to be clear, 3,000 hectares. 3,000 hectares for a private property? Wow! Who's gonna stay here? Okay, over here is Okay. Alfred Alfred! Ella! Okay, Alfred. we're here. and Oh, Alright. sa amin ka, Kuya Bong. Oh, Alfred, Ella, Bong, and Owen. You stay here. Okay, let's go. Kuya Tem, wala kang kapitbahay. Hindi kasama Papasalang na kita ron mamaya, ha? sige, mag-jog kayong dalawa ni Owen. Yeah. Gusto ko yan. Sa labas na lang kami matutulog. Ha? Sa labas. Why? Eh, para moment yun eh. Hindi. No. Ano ka ba? Dito kami sumakay guys. Napaka-pogi. It's a Land Rover Defender. Ang nagmamayari ay meron lang maliit na lupain. 30,000 hectares lang. Grabe. Ciao, ciao. Oh, ciao. You write us a letter. See you guys tomorrow. Watch out for the lions. Where's the lamp? There's a lion here.